Ewan ko dun sa nanay mo. Basta bigla ka na lamang iniwan dito, tapos hindi na bumalik. Sana hindi na talaga siya bumalik, Chang. Hindi ko siya matatanggap. Wala siyang kwentang ina. Walang hiya ka, Ray. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon matitikman mo ang aking ganti. Papatayin kita. Pinabarang mo ang anak mo. Sumagot ka, Annabel. Hindi ko alam na anak ko siya. Patawad, hindi ko alam. Sa Diyos ka humingi ng tawad, Annabel, sapagkat sukdulan na ang iyong kasamaan. Taon 2018. Samar. Lumaking walang magulang si Reynante. Patay na ang kanyang ama at iniwan siya ng kanyang inang si Annabel sa kanyang tiyahin noong siya ay sanggol pa lamang at hindi na siya binalikan. Ayaw kasing ipaalam ni Annabel sa kanyang magiging asawa na mayroon siyang anak sa pagkadalaga. Lumaki ang lalaki na salat sa pagmamahal ng magulang, kaya siya ay naging pariwara at barumbado. Tol! Tonyo! Takbo! Mga pulis! Nante, hintayin mo ako! Bilisan mo, baka mahuli tayo! Nagkandara pa sa pagtakbo ang magkaibigan. Pagdating sa maliit na eskinita ay mabilis naman silang lumiko at nakapagtago. Mabuti na lamang hindi sila ikinanta ng mga tambay nang tinanong yun ng mga pulis. Teka lang, bakit pati ako tumatakbo? Ikaw naman ang nagnakaw ng cellphone. Ewan ko sa'yo, bakit ka nga ba tumakbo? Langya naman talaga, oo. Dinamay mo na naman ako sa kalukuhan mo. Huwag ka na magalit. Mamaya ililibre kita ng kwek-kwek. Muntik na ako mahuli ng pulis, tapos kwek-kwek lang. Kwek-kwek lang muna. Saka na tayo kakain na masarap kapag nanalo ako sa bingo. Bingo? Sama ko, Tol, ha? Oo ba? Basta huwag ka magsusumbong kay Chang, ha? Paano naman ako magsusumbong? Pati naman ako laging pinapagalitan nun. Hayaan mo na, wag mo na lamang pansinin. Kahit tiyahin ko lang yun, parang anak na ang turing sa akin nun. Oo nga maswerte ka pa rin dahil meron kang tiyahin. Ako nga, simula nung nag-asawa ng ibang nanay ko, wala na talaga nag-alaga sa akin pareho kasing mga walang kwenta yung nagluwal sa atin Pasarap lang ng pasarap, pagkahirap na, pinabayaan na tayo. Teka, Tol, ikaw ba, hindi mo hinahanap yung nanay mo? Hinahanap, pero hindi para kailalanin, kundi para sumbatan at gantihan. Wala siyang kwentang ina. Pareho talaga tayo, Tol. Kaya nga parang tunay na kapatid ng turing ko sa'yo, Tol Ganon din ang turing ko sa'yo, Tol. Kaya hindi talaga tayo mapaghihiwalay. Tol, kahit ano mangyari, I love you, Tol, ha? Anak ng teteng naman, Nababakla ka na ba sa akin? Bisit ka. Ay. Ang alat ng pawis mo, Tol. Ikaw ang baho ng hininga mo. Nung araw na yun, gabi nang umuwi si Renante sa kanilang bahay, dahan-dahan siyang pumasok upang hindi magising ang kanyang tiyahin. Saan ka galing? Magandang gabi po, Tiyang Linda. Akala ko po, tulog na kayo. Hindi mo ba alam na kanina pa kita hinihintay? Nandyan lang naman po ako sa tabi-tabi, Tiyang. Rumaraket lang. Anong rumaraket? Pinag-aaral kita, pero anong ginagawa mo? Tiyang, nakakapagod na kasi mag-aral. Nakakapagod? Wala ka nang trabaho dito sa bahay, pati pag-aaral hindi mo pa magawa. Wala na nga tayong halos pambili ng bigas, mag-aaral pa, Tiyang. Kaya nga mag-aral ka para guminhawa ang buhay mo. Paano ka na lamang kapag wala na ako? Ayaw ko na nga mag-aral, Tiyang. Nakakapagod. Anong gusto mo? Maglakwatsa na lang buong araw? Manang-mana ka talaga sa nanay mong si Annabel. Puro lakwatsa, tapos pag-uwi buntis. Paulit-ulit na lamang naririnig ni Reynante ang pangalan ng kanyang inang si Annabel at ang mga hindi magagandang nakagawian nito. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit hindi na siya binalikan ng kanyang nanay. Sa kanyang isip, wala talagang kwenta ang kanyang ina. Tiyang, nasa na ba talaga yung walang kwentang Annabel na yun? Ewan ko dun sa nanay mo. Basta bigla ka na lang iniwan dito tapos hindi na bumalik. Sana tuluyan na siyang hindi makabalik, Tiyang. Hindi ko talaga siya matatanggap. Wala siyang kwentang ina. Nako, huwag ka magsalita ng ganyan, Nante. Hindi nga natin alam kung ano na nangyari dun Kung buhay pa ba siya o kung nasaan na siya. Sana nga patay na lang siya.
para hindi ko na siya makita. Ay naku ka talaga, Nante. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Matulog na nga lang tayo, Chang. Antok na ako eh. Araw-araw, ganoon ang sistema sa kanilang bahay, hanggang sa nasanay na lamang si Linda sa gawin ng kanyang pamangkin. Sumasakit lamang ang kanyang dibdib kapag sineryoso niya ang mga sinasabi ni Nante. Isang madaling araw, niyaya na naman ni Renante si Tonyo. Tol, sama ka sa akin. May racket tayo. Pero ba yan, Tol? Magsasayang ba naman ako ng oras kung hindi pera yon? Kaso, madaling araw na, Tol eh. Basta sumama ka na lang. Eto, suotin mo to para hindi ka lamigin. Hoodie jacket at mask? Bakit naman may mask pa? Basta sumunod ka na lang at huwag ka ng tanong ng tanong. Eto, dalin mo. Sako? Ano naman ang gagawin ko sa sako? Anak ng teteng naman, oh. Tanong na naman. Basta sumama ka na lang. Tiba-tiba tayo rito. Agad dinala ni Renante si Tonyo sa kanilang kapitbahay na may tindahan. Tol, anong gagawin natin dito? Racket nga, di ba? Papasukin natin yung bahay at tindahan ni Aling Tasing. Ang damot kasi niyan, ayaw akong pautangin kanina. Sira ka talaga. Paano pag nahuli tayo? Di lagot tayo sa may-ari at sa tiyang Linda mo. Walang natutulog dyan ngayon. At pag hindi mo hininaan yung boses mo, talagang mahuhuli tayo. Narinig ko sila kanina nung bumili ako. May lakad daw sila. Pambihira ka naman talaga, Tulo. Paano pag bumalik agad at naabutan tayo nun? Shhh! Tumahimik ka dyan, sasampalin na kita. Ang dami mong reklamo, basta ang alam ko, bukas na raw sila uuwi. Okay? Pinasok ni Renante ang bahay. Pagkatapos ay nilimas niya ang lahat ng naiwang pera, alahas at iba pang mamahaling gamit at inilagay sa kanyang backpack. Hindi rin niya pinalagpas ang mga mamahaling paninda ng matanda. Psst! Tonyo! Halika, pasok ka! Tulungan mo ako rito! Nagdadalawang isip ang kaibigan pero wala na siyang magawa dahil nandoon na rin siya. Tol, kinakabahan talaga ako eh. Di bilisan mo para makaalis na tayo kaagad. Oo, ito na. Bahala na. Pinuno nila ang kanilang dalang sako na halos maubos ang mga delata, gatas at iba pang mamahaling paninda na medyo magaan lamang. Tara na, Tol. Medyo marami-rami na to. Saan naman tayo didiretso, Tol? Tsaka mahuhuli tayo kapag dinala natin to sa atin. May kilala ko, Tol. Bumibili sila ng mga ninanakaw. Sila nang bahala na mag-dispose nito. Medyo mababa lang yung kuha nila pero ayos na rin yun kesa matunugan tayo ng mga kapitbahay natin. Iba ka talaga, Tol. Ang dami mong kapit. Ako pa ba? Matapos maisalya ang mga ninakaw, kumain ang magkaibigan at pagkatapos ay hinati nila ang kinitang pera. Diba sabi ko sa'yo, tiba-tiba tayo? Grabe, Tol. Ngayon na ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Sa susunod, mas malaki pa dyan ang kikitain natin. Baka naman mapahamak tayo dyan, Tol. Huwag nating dalasan. Hindi pa humuhupa yung nervyos ko. Duwag ka talaga. Mas mabuti na yung araw-araw tayong rumarakit para tiba-tiba din tayo araw-araw. Hindi pa naman mauubos tong pera ko eh. Marami-rami pa to. Bumili ka ng chicks para maubos agad. Ayoko, Tol. Sayang lang ang pera dun. Ang sabihin mo, bakla ka. Duwag ka na nga, bakla ka pa. Ako yata yung tipo mo eh, ha? Kung pumapayag ka na ba na tayo na lang, bakit hindi? Baliw ka talaga. Pagkatapos kumain, umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay upang matulog. Kinabukasan, napabalikwas na lamang ng bangon si Reynante dahil sa balitang panluloob sa bahay at tindahan ni Aling Tasing. Naririnig kasi niya mula sa labas ang mga usap-usapan. Maya-maya pa, nagulat na lang siya nang may mga pulis na nag-iimbestiga sa kanilang bahay. Magandang umaga po! Bakit po, sir? Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May napansin po ba kayong ingay kaninang madaling araw? Naku, wala po, sir. Tulog na tulog po ako. May nakapagsabi kasi sa amin na yung pamangkin nyo raw na si Nante, madalas madaling araw na daw umuwi.
Maaari ba namin siya makausap? Ano naman ang kinalaman ng pamangkin ko dyan, sir? May nagreklamo po kasi sa presinto. Siya kasi ang pinagdududahan ni Aling Tasing at ng inyong mga kapitbahay. Sa katunayan, may dala na po kaming search warrant para imbestigan ang loob ng inyong bahay. Kinabahan si Renante sa kanyang narinig, kaya dali-dali niyang itinago ang kanyang pera sa may bubong at nagtulog-tulugan. Pasensya na po kayo, ma'am. Papasukin po namin ang bahay ninyo sa ayaw at sa gusto ninyo. Men, simulan niyo na. Yes, sir. Sir, parang hindi naman yata makatarungan yung ginagawa ninyo. Bakit? May nakakita ba sa pamangkin ko na siya mismo ang gumawa? Wala po, kaya nga nag-iimbestiga kami. Pero kung wala po kayong tinatago, hindi po kayo dapat matakot, hindi ba? Sige, pasukin niyo ang bahay ko, pero huwag niyong sasaktan ang pamangkin ko, ha? Huwag po kayo mag-alala. Hanggat walang ebidensya ay hindi po namin huhulihin ang pamangkin ninyo. Hinalungkat ng mga pulis ang buong bahay at nagkunwaring nagising si Renante. Magandang umaga po, sir. Ano pong kailangan ninyo? Ay, wala ka ba talagang alam sa panloloob sa bahay nila Aling Tasing? Po? Naku, sir. Wala po akong alam dyan. Negative po, sir. Wala kami nakitang ebidensya. Kapkapan niyo siya. Kinapkapan ng mga pulis si Renante, ngunit wala talaga silang makuha na kahit anong ebidensya sa binata. Cleared, sir. Negative. Sabi ko naman sa inyo, sir, walang kinalaman doon ang pamangkin ko. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin, ma'am. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Aalis na po kami. Lihim na napangiti si Renante. Sisiw lang para sa kanya na harapin ang mga pulis. Dali-dali niyang kinuha ang itinagong pera sa bubong at binilang. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakita siya ni Linda. Saan galing ang pera mo? Shh! Huwag kang maingay, Chang. Baka marinig tayo ng mga pulis. Totoo bang ikaw ang nagnakaw sa tindahan ni Tasing? Hindi, Chang, ha? Bakit ko naman gagawin yun? Magsabi ka sa akin ang totoo, Nante. Chang, tumahimik muna tayo. Sa totoo lang, wala namang ibang magpapahamak sa akin, kundi ikaw lang eh. Saan nga galing ang perang yan? Sa mga racket ko, Chang. Nagtatrabaho ko dun sa palengke, ano ka ba naman? Ikaw, Nante, ha? Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa panloloob kina Tasing, ako mismo magsusumbong sa iyo sa mga pulis. Hindi nga ako, Chang. Promise, cross my heart. Mamatay man lahat ng kapitbahay natin. O eto, sa inyo na yung 5,000 para mabayaran nyo na yung utang ninyo. Hindi man lubos na nagtitiwala sa pamangkin, pero napilitan siyang tanggapin ang pera dahil na rin sa kahirapan ng kanilang buhay. Sigurado kang hindi ito galing sa masama, ha? Oo nga, Chang. Paulit-ulit naman eh. Pagtimpla niyo ako ng kapit na makatulog na. Sa paglipas ng mga araw, nagpalamig muna ang binata. Alam niyang mainit siya sa mata ng kanyang mga kapitbahay at maging sa mga pulis. Pansamantala muna siyang rumaraket bilang utusan ng mayamang negosyante at nagtitiis sa kakarampot na kinikita. Hindi nagustuhan ni Nante ang pagmamaltrato sa kanya ng kanilang amo, lalo pa at hindi siya binabayaran ng tama. Buti pa sa iba ka na lamang magtrabaho, tol. Saka na ako lilipat, tol, kapag wala na silang pansahod sa akin. Imposible naman mangyari yan, tol. Ang daming-daming pera ng mga yun. Kaya nga ang dami nilang pera, kaya mamaya uubusin natin yun. Tol, kung ano-ano na naman yung pinaplano mo Huwag mo na lang ituloy yan. Baka pag nahuli tayo sa kulungan o sementeryo ng bagsak natin. Tingnan natin, tol, kung sinong pupulutin sa sementeryo. Tol, pas muna ako dyan. Natatakot talaga ako Ay nako, duwag ka talaga. Ngayon mo pa ba ako hindi sasamahan? Malaking isda to, tanga. Alam mo naman, tol, na maraming kapit yan. Kapag tayong nahuli, yari talaga tayo. Yan ay kung mahuhuli tayo. Kinagabihan, nagiinuman sina Nante at Tonyo. Nang medyo nag-iinit na sila sa alak, ay saka gumawa ng hakbang si Renante. Ano, tol? Handa ka na ba? Handa saan, tol? Anak ng teteng naman napaka-slow Saan pa?
Eh di dun sa tindahan ng boss ko. Tol, sabi ko naman sa iyo, delikado tayo dun eh. Pero kapag nagtagumpay tayo, tol, hindi na natin kailangan magtrabaho ng ilang buwan. Pero tol, Wala nang pero, sasampa... Ay, yayaman tayo pagkatapos nito. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiinit ang kanilang mga katawan dala ng pag-inom ng alak, kaya tila mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Nante na gawin ang kanyang binabalak. Nakainom ka na. Dapat malakas na ang loob mo. Ano, G? sige tol, bahala na. Yun! Nadali mo, tol. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang dalawa. Nagsuot sila ng hoodie jacket at mask. Pagkatapos ay nilusob ang bahay ng kanyang amo. Sa pagkakataong yun, mayroon na silang dalang baril at balisong. Nakahiram ng baril si Nante sa kanyang amo na pinagbebentahan nila ng mga nakaw. Umakyat sila sa bakod mula sa likuran. Siniguro nila na hindi sila mahuhuli ng gwardya na nagbabantay doon. Tol, natutulog yung isang gwardya, pero yung isa, hindi ko makita. Baka nagro-robing. Umanda ka, kailangan natin makuha yung susi. Wala tayong ibang madadaanan. Paano pag nagising yan, tol? Eh di paluin mo ng tubo. Tol, paano pag natuluyan? Eh di mas mabuti, wala na tayong iisipin. Naknon teteng naman oh, ginawa pa akong killer. Nanginginig ang tuhod ni Tonyo habang papalapit sa main door. Tulad ng kanilang inaasahan, bigla na lamang nagising ang gwardya at nagulat pa ito nang sila ay makita. Bumunot yun ng baril, ngunit mabilis na napukpok ni Nante sa sentido ng 2 beses, dahilan upang yun ay mahimatay. Agad binusalan ni Nante ang bibig noon at iginapos. Pagkatapos ay binuksan na nila ang tarangkahan. Tol, pasok! Oo, tol. Nagpalinga-lingang pumasok si Tonyo at pagdating sa loob, agad nilang hinanap ang kwarto ng boss ni Reynante. Hindi nila yun mabuksan dahil nakalak sa loob. Tol, parang mahihirapan tayong makalabas dito. Ngayong kapakinabangan, nandito na tayo sa loob. Paano natin mapapasok ang kwarto ng boss mo sarado yan sa loob? Eh di katukin natin, para siya na mismo magbukas. Kinatok ni Nante ng malakas ang pintuan. Naalimpungatan naman ang taong nasa loob. Galit na galit yon dahil naistorbo ang kanilang pagtulog ng kanyang asawa. Galit na galit din bumangon ang babae at binuksan ang pinto. Magtatatalak sana yon nang bigla na lang yon tinutukan ng baril ni Nante sa bibig. Huwag kang gagalaw. Pera lang ang kailangan namin. Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Ibaba mo ang baril mo. Ilabas mo na ang pera, kundi sasabog ang bungo nitong asawa mo. Nandyan ang pera sa loob ng drawer. Kunin ninyo. Sinenyasan ni Nante si Tonyo na kunin ang pera habang nakatutok pa rin ang kanyang baril sa ulo ng babae. Agad namang nilimas ni Tonyo ang pera at inilagay sa kanyang dalang bag. Tara na, tol. Sandali lang, tol. Patutulugin ko lang ang mga to. Anong gagawin mo? Biglang sinuntok ni Nante ang sikmura ng among babae, dahilan upang mapaimpit yon sa sakit. Pinukpok pa niya ng baril ang ulo noon, kaya naman nahimatay. Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi inaasahan ni Nante na manlalaban ang among lalaki, kaya nagkaagawan sila ng baril at natanggal ang kanyang face mask. Nante, bakit mo to ginagawa sa amin? Dahil maramot ka magpasahod. Agad na binaril ni Nante ang among lalaki ng 3 beses, dahilan upang bawian yon ng buhay. Tol, bakit mo pinatay? Wala sa usapan natin yan. Nakilala kasi ako, tol. Tara na, sibat na, bilisan mo. Nagkandara pa sa pagtakbo ang magkaibigan. Samantalang hindi nila inaasahan na darating ang isang gwardya at tinanggalan ng tali ang isa pa. Nang makita silang papalabas na, ay nagkaroon ng barilan sa pagitan nila, habang si Tonyo ay nagkukubli lamang.
At dahil malakas ang loob ni Reynante, hindi siya nagpapatinag sa dalawa, kaya mabilis lang yung bumulagta sa sahig. Tol, tara na! Tila lumipad ang espiritu ni Tonyo dahil sa kanyang nakita. Sa takot niyang mahuli, madali lamang niyang natalon ang bakod, samantalang si Reynante ay pasimple lang na dumaan sa gate. Bago pa man nakarating ang mga pulis ay nakalabas na sila sa lugar at nakalayo na para paghatian ang nanakaw na pera. Ayos, ang dami nito. Paldo-paldo tayo, tol. Pero tol, Nante, hindi kaya tayo mapahamak? Baka isumbong tayo, nakita yung mukha mo eh. Paano naman siya magsusumbong? Yatap na yon. Oo nga no, pero natakot talaga ako kanina, tol. Lalo na nung nahuli tayo ng gwardya, akala ko katapusan na natin eh. Sabi ko naman sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Tingnan mo, may tig 500,000 tayo ngayon. Ibang klase ka talaga, tol. Bilib ako sa tibay ng loob mo. Dito sa mundo, tol, patibayan lang talaga ng dibdib. Kung mahina ka, talo ka. Kung sa bagay, tama ka dyan, tol. Simula bukas, hindi na tayo isang kahig, isang tuka. 2 na. Akala ng magkaibigan ay ligtas na sila. Pag-uwi ni Nante sa kanilang bahay, nagulat na lamang siya nang may mga pulis na nakapaligid. Dali-dali siyang nagtago at nagmanman. Doon lamang siya tinablan ng takot. Mula sa kanyang kinaroroonan ay narinig niya ang iyak ng kanyang tiyahin. Sir, ilang beses ko bang sasabihin na wala ang pamangkin ko dito? Saan namin siya matatagpuan? Hindi ko alam. Saka, bakit niyo ba siya dinadawit sa panloloob sa bahay ng kanyang amo? Hindi lang siya basta dawit dito, ma'am, kundi siya talaga ang main suspect. Ano? At ano naman ang katibayan ninyo? Ayon sa amo niyang babae, pinasok daw sila ng 2 tao. Pinukpok siya sa ulo. Nung magising siya, may tama ng baril ang kanyang asawa. Ngunit bago yung binawian ng buhay, nakapagsalita pa yun na trabahante daw niyang nagngangalang Reynante ang nanloob sa kanila. Diyos ko, paano naman yun magagawa ng pamangkin ko? Sir, baka nagkakamali lamang kayo. Walang ibang Reynante na nagtatrabaho sa kanila, ma'am, maliban sa pamangkin ninyo. Ay naku, hindi to magagawa ni Reynante. Kaya nga, ma'am, kung may alam kayo kung nasaan siya, huwag niyo na siyang itago. Dahil magiging wanted pa rin siya. Hindi ko siya itinatago. Talagang wala siya rito. Hindi pa siya umuwi. Sige po ma'am. Aalis na po kami. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na kami sa paghanap sa pamangkin nyo, ha? Walang mapaglagyan ang takot at pag-aalala ni Linda. Pagkaalis ng mga pulis ay saka naman lumapit si Reynante. Tiyang Linda. Nante, anong ginagawa mo? Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Shh! Huwag na kayo maingay, Tiyang. Baka may makarinig na nandito ako. Nante, bakit mo nagagawa ang bagay na yan? Bakit ka naging kriminal, ha? Tiyang, alam kong hindi ko na mababawi ang lahat. Pero hindi ako magpapahuli sa mga pulis, kahit mamatay pa ako. At saan ka naman pupunta? Kung alam lang sana natin kung nasaan ang nanay mo. Kahit alam ko pa kung nasan siya, Tiyang, hindi ako lalapit sa kanya. Kinamumuhian ko siya. Pero, paano ka na? Ako nang bahala sa sarili ko, Tiyang. Ito po ang pera. Itago niyo to. Magagamit niyo to habang wala ako dito. Hindi ko matatanggap yan. Bunga yan ng kasamaan. Tiyang, maging practical tayo. Kailangan mo ang perang to habang nag-iisa ka dito. Hindi. Mas kakailanganin mo yan. Kaya dalhin mo yan at magbagong buhay ka na. May natira pa akong pera dito, Tiyang. Hindi na ako magtatagal. Nante, mamimiss kita. Hindi ko akalaing magkakahiwalay tayo sa ganitong paraan. Mag-iingat ka, Nante. Niyakap ni Linda ng mahigpit ang kanyang pamangkin. Napaluha naman si Reynante, ngunit pinilit niyang tanggalin ang mga kamay ni Linda na yumapos sa kanyang baywang at dali-daling umalis. Napaluhod naman si Linda habang umiiyak. Halos hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang pamangkin na itinuring niya na parang tunay na anak. Nante!
Mula sa kanilang bahay, dumiretso si Reynante sa terminal ng bus, ngunit nang makita niya ang nagkalat na pulis ay bumalik siya, sumakay ng tricycle at pinakyaw papunta sa karatig na lungsod at doon siya sumakay ng minivan papunta sa Ormoc City. Paglampas nila ng tulay ng San Juanico ay tila nabunutan na siya ng tinik, hanggang sa makarating siya sa lugar sa ganap na 9:00 ng umaga. Pagdating doon ay dumiretso na siya sa isang hotel upang magpahinga. Samantala sa lugar nila sa Samar ay patuloy na pinaghahanap si Reynante ng mga pulis hanggang sa nakarating kay Tonyo ang balita, kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Aling Linda, nasaan po si Nante? Tonyo, wala nang kaibigan mo. Patay na siya? Hindi, ano ka ba naman? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Mabuti na lang, tinakot niyo naman ako. Buti nakatakas siya. Ang sabi ng mga pulis may kasama siya. Ngayon, Tonyo, umamin ka sa akin. May kinalaman ka ba sa nangyari? Naku, wala po, Aling Linda. Wala po akong kinalaman dun, kaya nga po nandito ako para magtanong eh. Magsabi ka ng totoo. Aling Linda naman, alam niyo naman na sunod-sunuran lang ako sa pamangkin ninyo, kaya pakiusap po, huwag niyo po akong isusumbong sa mga pulis. Sabi ko na nga ba eh. Wala naman talaga akong kasalanan, wala akong pinatay o sinaktan man lang, si Nante talagang gumawa ng lahat. Bakit mo siya hinayaang gawin yon? Aling Linda, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga ginusto ang nangyari. Pinilit lamang po ako ni Nante. At pumayag ka naman. Hindi niyo inisip na maaari kayo mapahamak. Ilang beses ko po yung sinabi sa kanya, pero ayaw niyang makinig. Napakalakas po ng kanyang loob. Sa katunayan po, may baril po siyang dala at ang galing-galing po niya. Daig pa nga po niya si Robin Padilla eh. Loko ka talaga, Tonyo. Seryosong usapan to eh. Huwag mo ko idaan sa kalokohan. Totoo naman po talaga yung sinabi ko eh. Pero mali pa rin ang pananaw niya sa buhay. Lahat na lang ay idinadaan niya sa dahas. Tingnan mo kung ano nangyari ngayon. Mapapahamak siya. Kaya nga po, naaawa talaga ako sa kaibigan ko eh. Saan na kaya siya nagpunta? Yun din ang inaalala ko, Tonyo. Nag-aalala ko para sa kanya. Hayaan niyo po, Aling Linda. Kapag tumawag sa akin yun, sasabihin ko agad sa inyo. Maraming salamat, Tonyo. Ibig sabihin po, hindi niyo na ako isusumbong sa mga pulis. Bilang kaibigan ng pamangkin ko, hindi ko rin magagawang isumbong ka sa mga pulis. Pero nakikiusap ako sa iyo. Tigilan niyo ng paggawa ng masama. Pangako po yan, Aling Linda. Magbabagong buhay na po ako. Aasahan ko yan, Tonyo. Paglipas ng 2 buwan, paubos na ang pera ni Reynante kaya naisipan niyang humanap ng trabaho. Isang araw, nakasalamuha niya ang isang mayamang matandang negosyante na nasiraan ng sasakyan sa daan, kaya hindi siya nagdalawang isip na tulungan yun. Okay na yan, boss. Salamat talaga, bata. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ako nga po pala si Ray, boss. Ano naman ang trabaho mo? Naghahanap pa nga po eh. Kayo po, boss, baka kailangan nyo ng alalay. Aba, tamang-tama. Naghahanap ako ng lalaking kasama sa bahay. May sweldo na, libre pa sa lahat ng bagay. Talaga, boss? Oo, basta ba hindi ka mamimili ng trabaho? Naku, boss, kahit ano. Basta lang may pagkakitaan ako. Saka maayos na rin yung stay-in para naman hindi na ako mangungupahan ng bahay. Taga saan ka nga pala? Taga Samar po ako, boss. Napadpad lamang ako rito para maghanap ng trabaho. Abay, kababayan mo pala ang asawa ko. Pero hindi na siya bumalik doon dahil wala na rin naman siyang magulang at nag-iisa lang naman daw siyang anak. Kaya wala na siyang babalikan pa. Ganun po ba? Pareho pala kami. Wala na rin ako magulang. Bata pa lang ako, iniwan na ako ng walang kwenta kong ina. Ay, kawawa ka naman pala. Kung magpapakabait ka dun sa bahay, baka matulungan kitang makapag-aral.
Naku, napakabait niyo naman po, boss. Hetong address ko. Madali mo lang yan makikita. Mamaya pag-uwi ko, sasabihin ko agad sa asawa ko. Naku, salamat po, boss. Sige, aasahan kita bukas, ha? Pag-alis ng matanda ay tiningnan niya ang papel. Nakalagay ang telepono, address at pangalan nito na Paulo Sandoval. Kinaumagahan, hindi na nagsayang pa ng oras si Reynante. Agad niyang pinuntahan ang bahay ni Paulo. Pagdating doon ay pinapasok siya ng gwardya, ngunit wala roon si Paulo sapagkat nakaalis na yon papunta sa kanyang trabaho. Maupo ka lang muna dyan at hintayin mo si Madam Bell. Okay po, salamat. Maya-maya pa, lumabas ang nasa higit 40 anyos na babae na halatang maarte sa katawan at may katarayan. Anong pangalan mo? Ray po, ma'am. Madam Bell ang itawag mo sa akin. Opo, Madam Bell. Maswerte ka dahil asawa ko mismo nagpapasok sa iyo dito, kaya tanggap ka na. Magsisimula ka na ngayon. Stay in ka dito at libre lahat. Madam Bell, pwede ko bang malaman kung magkano ang sweldo ko? Manghampas lupa talaga. Napakasigurista. Pasensya na po kayo sa akin, Madam Bell. Well, kung sweldo lang ang pag-uusapan natin, maayos magbigay ang asawa ko. 10,000 a month para sa nagsisimula pa lamang. 10,000? Naku, ayos na po yan. Inutusan ni Bell ang kasambahay upang ituro ang kwarto ni Reynante. Ipinakilala din sa kanya ang kanyang mga kasama sa bahay. Isa na roon ang driver ng kanyang among babae na si Benji, na halos magkalapit lamang ang kanilang kwarto. Teka lang, may isa akong patakaran na ipinagbabawal sa bahay na ito na dapat mong sundin. Ano po yun, Madam? Ipinagbabawal ko ang lahat ng trabahante ko na makipag-usap ng matagal sa asawa kong si Paulo. At higit sa lahat, bawal din ang pakikipagchismisan sa loob ng pamamahay ko. Naiintindihan mo? Opo, Madam. Mabuti na yung malinaw. Kinahapunan, dumating ang kanyang among lalaki. Halatang malaki ang agwat ng edad nito sa kanyang asawa. Sa tansya niya ay senior citizen na ito kumpara sa babae na mukhang nasa 40 anyos pa lamang. Good evening, hon. Good evening. Kumusta ang araw mo? Well, masaya. Tamang shopping lang sa mall at nood ng sine. Kasama mo bang mga kaibigan mo? Hindi, Han. Bodyguard driver lang ang kasama ko, si Benji. Dalawa lang kayong nanood ng sine? Yes, Han, pero hindi kami magkatabi. Ano ba namang klaseng tanong yan? Wala akong iniisip na masama. Ang sa akin lang baka kasi kailangan mo ng mga kaibigan para mas mag-e-enjoy ka. May tiwala naman ako sa iyo, Han. Salamat. Basta huwag ka lang mag-iisip ng masama. Makakasira yan sa relasyon natin. Para kay Reynante, parang may mali sa kanyang mga narinig. Naisip niya na tila inuutulang ng kanyang among babae ang matandang asawa nito. Maya-maya pa, nakita siya ng matanda. Ray, mabuti at pumunta ka rito. Opo, boss. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho Sige, feel at home at good luck sa trabaho mo. Salamat po, boss. Han, bakit hindi sir ang tawag niya sa'yo? Para ka namang mafia niyan. Hayaan mo na, Han, para maiba naman. Sige, magbibihis lang muna ako sandali. Pumasok na ang matanda sa kwarto habang si Bell ay lumapit naman kay Reynante. Hoy, ikaw? Bakit po, madam? Akala mo ba hindi ko napansin na nakikinig ka sa usapan namin mag-asawa kanina? Naku, hindi po, madam. Wala po akong narinig. Kapag ikaw hindi sumunod sa pamamalakad ko dito, malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo? Opo, madam. Alis! Unang gabi ni Reynante ay naninibago siya sa kanyang kwarto. Hindi agad siya makatulog, kaya lumabas muna siya saglit upang manigarilyo. Nagulat na lang siya nang masipatan ng tingin ang kanyang among babae na nagmamadaling pumasok sa kwarto ng driver nito.
At dahil siya ay nagdududa, umikot siya sa madilim na likuran kung saan bukas ng kaunti ang jealousy na bintana. Doon niya nakita ang kahalayan ng kanyang among babae at ng driver nito na mas bata pa sa kanya. Madam Bell, bakit ka pumunta rito? Benji, namiss kita agad. Paligayahin mo ako. Sigurado ba kayo na tulog na yung matanda niyong asawa? Oo, nilagyan ko ng sleeping pills yung kape niya. Ang galing mo talaga, madam. Naiinis kasi ako doon kapag hindi matutulog eh. Puro na lang himas ang magagawa. At kung may magawa man, ilang segundo lang hinihingal na. Kaya nandito ka ngayon. Hinahanap-hanap mong katikasan ko, no? Tama ka. Kaya paligayahin mo ako, Benji. Hindi na ako makatulog kapag hindi kita nakakasama sa gabi. Masusunod, madam. Paliligayahin kita hanggang sa pareho nating maabot ang langit. Natawa na lamang si Reynante sa kanyang nasaksihan. Naisip niya na hindi talaga siya nagkakamali sa pagkakakilala sa kanyang madam. Malandi ito at inuutulang ang kanyang asawa. Kinaumagahan, maaga siyang gumising at naglakad-lakad sa labas. Masama naman ang titig ni Benji sa kanya pagkatapos ay sinita siya nito. O ikaw, kabago-bago mo lang dito, akala mo kung sino kang parelax-relax dyan ah. Bakit? Bawal ba? Akala mo kung sino kang makasagot dyan ah. Bakit? Sino ka rin ba? Amo ka ba rito? Tapang mo ah, hindi mo ba ako kilala? Siyempre kilala. Driver ka ng kotse sa umaga, sa gabi naman, driver ka rin ng... Sa galit ni Benji, inatake niya si Reynante at tinamaan ito ng suntok sa muka. Nanlaban naman ang lalaki kaya nagkagulo sa labas. Tinawag ng kasambahay na si Christy ang gwardya upang humingi ng tulong. Nakarinig naman ng ingay ang mag-asawang amo kaya lumabas na rin ang mga yon. Anong nangyayari dito? Paano kasi itong bago niyong boy, napakahambog. Ako pa ngayon ang hambog. Hoy, ikaw kabago-bago mo lang dito nakikipag-away ka na? Hindi po naman ako nauna, madam. Kahit na, dapat irespeto mo pa rin si Benji dahil mas nauna siya sa'yo dito. Opo, madam. Humingi ka ng tawad sa kanya dahil kung hindi, palalayasin kita ngayon din. Napilitang humingi ng tawad si Reynante kay Benji. Natakot kasi siya na palayasin ng kanyang among babae. Palagi kasing yon ang nasusunod dahil wala namang kaalam-alam ang matanda na niloloko lang siya ng kanyang asawa. Hindi rin pwedeng magsalita si Reynante lalo pat wala siyang maipapakita na sapat na ebidensya. Pagkaalis ng among matanda, naghari-harian na naman si Benji na akala mo ay may-ari ng bahay. Pagkatapos mo dyan sa garden, linisin mo yung banyo ko sa likuran ha. Banyo mo yon? Bakit hindi ikaw maglinis? Kanina pa ako nagigigil sa iyo ah. Bakit? Sino ba sa akala mo ha? Amo ba kita? Walang hiya ka talaga. Gusto mo ba lumayas dito? Hindi mo ba alam na lahat ng nagtatrabaho rito na hindi sumusunod sa akin, pinapalayas dito? Ibahin mo ako, Benji. Hindi ako tanga katulad ng inaakala mo. Matapang ka talaga ha. At muli na namang nagkainitan ang dalawa hanggang sa magkasuntukang muli. Mabilis namang dumating si Belle kaya natigil ang pag-aaway nila. Ano ba kayo? Madam, pwede bang palayasin mo ng lalaking to? Dahil ba hindi ko sinunod ang utos mo? Sino ka ba talaga rito, ha? Dalawang magkabilang sampal ang natamo ni Reynante sa among babae. Di ba pinagsabihan na kita na matuto kang rumespeto? Pasensya na po kayo, madam. Marunong po akong rumespeto sa mga amo ko. Pero hindi ko naman po amo yan. Kapag wala ditong asawa ko, si Benji ang inatasan ko mag-utos sa inyo. Pasensya na po, madam. Pero hindi po yan kasali sa napag-usapan natin. Nakita mo na? Napakabastos talaga ng lalaking yan. Hayaan mo na, Benji. Sasabihin ko kay Paolo mamaya.
Ang hindi alam ng dalawa ay nagtitimpilang si Reynante sa kanila. Naghahanap lang siya ng ebidensya upang putulin ang sungay ng magkalaguyo. Kinagabihan, maingat na minanmanan ni Reynante sina Benji at Bel. Sa pagkakataong yun, bitbit niya na ang kanyang cellphone upang makakuha ng ebidensya. Malalim na ang gabi nang makita niyang pumasok na naman ang kanyang among babae sa kwarto ni Benji. Dali-dali siyang umikot sa likuran kung saan palaging bukas ang kalahati ng jealousy. Kampante kasi si Benji na walang ibang tao na umiikot doon dahil maliban sa sulok ay madilim pa. Wala ba nakakita sa'yo? Wala. Nag-iingat ako. Kaya lang may problema tayo. Hindi nakainom ng sleeping pill si Paulo. Bakit hindi ka nanigurado? Nakatulog kasi siya agad. Siguro naman hindi yun magigising kasi mukhang pagod na pagod. Paano pag nagising yun? Ha? Hindi na yun. Humihilik na eh. Ay, kinakabahan ako. Pwede bang bukas na lang? No, ayaw ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako makakatulog kapag hindi tayo nag-ano eh. Putik naman talaga oh. Sige na, Benji. Please. Napilitang pumayag ang driver sa kagustuhan ng kanyang among babae. Pagkatapos ay hindi naman siya nagsisi kasi binigyan siya nito ng 10,000 piso. Bahala ka na kung anong gusto mong bilhin dyan. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Galante ka masyado. Hindi lang yan ang makukuha mo kapag mas ginalingan mo pa ang performance mo. Bakit? Kulang pa ba? Medyo, pero better luck next time na lang. Mabilis na lumabas si Bel at bumalik sa kanilang kwarto. Nagulat na lang siya nang nakaupo na si Paulo. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Ha? Ay, dyan lang sa garden. Nagpahangin lang ako. Nagpahangin? Hindi ka pa ba nakontento sa aircon? Ibig kong sabihin, gusto kong lumanghap ng preskong hangin kasi hindi ako makatulog. Bakit parang pawis na pawis ka? Wala ito. Ano ka ba naman? Kanina pa kasi ako naglalakad-lakad. Sige na. Nag-alala tuloy ako sa'yo. I love you too, hon. Mabuti na lamang at nabola na naman ni Bel ang matanda. Bumalik sila sa kwarto at natulog na. Kinabukasan, maagang inabangan ni Reynante si Benji. Oh, ba't ka umaharang-harang dyan? Tiba-tiba ka ngayon ah. Ano bang sinasabi mo dyan? Relax. Wala naman akong ibig sabihin. Tila nagduda si Benji na natunugan na sila ni Reynante, kaya naman mabilis niya itong ipinarating kay Bel. Tinik talaga sa atin ang lalaking yan. Sinabi ko naman sa'yo na paalisin mo na rito yan eh. Sinabi ko na yan kay Paulo, pero hindi siya pumapayag. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para mapilit ko si Paulo. Bilisan mo dahil sa oras na maunahan tayo ni Ray, sigurado ako na sa basurahan tayo pupulutin. Buwisit talagang lalaking yan. Mabilis na kumilos ang babae. Kinausap niya ang kanyang asawa na paalisin na si Ray sa trabaho nito. Pero Han, bakit kailangan paalisin natin siya? Pang-ilang buwan na natin ang pinaalis mo rito. Hindi ko talaga siya gustuhan. Tamad kasi siya at para bang may napansin ako sa kanya. Nahuli ko kasi siya minsan na pumasok dito sa kwarto natin. Sigurado ka ba dyan? Oo, Han. Kaya natatakot talaga ako sa kanya. Baka naman may kailangan lamang. Hindi, Han. Masama talaga ang kutob ko. Tsaka, hindi siya pwedeng basta-basta na lamang pumasok dito. Kung paalisin ko siya, saan naman pupunta yan? Wala yang kamag-anak dito. Bakit? Taga saan ba yan? Kababayan mo yan, sa Samar. Di, umuwi na lamang siya sa kanila. Wala na yung magulang. Iniwan daw siya ng kanyang ina nung sanggol pa lamang siya. Napalunok naman ng laway ang babae. Naalala niya na mayroon siyang anak na iniwan na hindi alam ng kanyang asawa. Problema niya na yan, Han. Ang sakin lang naman, unahin natin ang kapakanan natin bago pa maging huli ang lahat. Pag-iisipan ko, Han. Hayaan mo.
Magpapalagay ako ng CCTV sa loob at labas ng bahay natin para mamanmanan natin siya. Han, huwag! Bakit? Akala ko ba gusto mo maging safe? Ang ibig kong sabihin, hindi na kailangan kasi alam ko ng tunay niyang pagkatao. Baka nga kasi advance lang masyado yung pag-iisip mo. Hay, bahala kang dyan. Hindi ko alam kung anong pinakain siya ng lalaking yan. Kung dati ay madali lamang napapapayag ni Belle ang kanyang asawa na mag-alis ng trabahante, ngayon ay tila nahihirapan siya. Kumusta? Napapayag mo ba si Tanda? Hindi Kailangan na nating kumilos bago pa maging huli ang lahat. Oo na. Heto na, nag-iisip na ako ng paraan. Isang gabi, habang naglalakad si Reynante papunta sa tindahan, nagulat na lang siya nang may isang lalaki na humarang sa kanya. Tinutukan siya ng baril nito sa ulo. Mabuti na lang at mabilis niyan nabaliktad ang kamay nito, dahilan upang maagaw ang baril at naitutok niya yon kaagad sa ulo ng lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Patawad, napagutusan lang ako. Sino nagutos sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Sasabihin mo o sasabog ang ulo mo? Isa, dalawa, wag! Sasabihin ko na! Sino? Si Madam Belle. Walang hiyang yun. Pakiusap, wag mo sabihin sa kanya na nagsumbong ako. Baka ako naman ay ipapatay niya. Umalis ka na, bago pa mabuhay ang demonyo sa katawan ko. Bilis! Opo. Mabilis na umuwi si Reynante sa bahay ng kanyang amo. Nang makita ang among babae at si Benji, ay kumulo agad ang kanyang dugo. Sa isip niya, hinahamon talaga siya ng mga yun. Ngunit hindi nagpadala si Reynante sa bugso ng kanyang damdamin. Nag-iingat pa rin siya na hindi makagawa ng krimen dahil pag nagkataon, tiyak niyang mauungkat ang kanyang mga nakaraang kaso. Putya, palpak yung tauhan mo. Paano niya nagawang makabalik pa dito sa bahay? Sigurado ko tayong pagdududahan yan. Kung hindi kumanta yung inutusan ko, siguradong inosente pa rin tayo sa kanyang paningin. Sigurado naman ako na hindi kakanta yun. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang lumabas si Paulo. Agad nilang iniba ang kanilang usapan. Ha, nandyan ka pala. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo Paano kasi, Han? Nagpapatulong ako kay Benji. Namanmanan niyang si Ray. Natatakot talaga ako sa kanya, Han. Sinabi ko naman sa'yong magpapalagay ako ng CCTV camera para mamanmanan natin ang kilos niya. Ay, baka rin naman nagkakamali ka lang, Han. Huwag na nga, Han. Hindi na kailangan yon. Nandito naman lagi si Benji. Oo nga po, sir. Bilang bodyguard driver, obligasyon ko pong bantayan ang seguridad ni Madam Belle. Salamat, Benji. Maaasahan ka talaga sa lahat ng oras. Para kay Belle, madali lamang paikutin ang ulo ng kanyang asawa. Tamang arte at lambing lang ay naniniwala na ito sa kanya, maliban lamang ang tungkol kay Reynante. Kinabukasan, mas lalo pang nanggigil sina Belle at Benji dahil araw-araw nilang nakakasalamuha si Reynante sa bahay, samantalang ang lalaki ay tahimik lang na sumusulyap-sulyap sa kanila. Gustong-gusto ko na talagang pasabugin ang ulo ng lalaking yan. Ako nga rin Kung hindi lang sana palpak yung tauhan mo, pinaglalamayan na sana ngayon yan. Ewan ko ba kung bakit at kung paano nakatakas yan kay kamatayan. May anting-anting siguro yung lokong yan. Tingnan ko lang sa susunod kung hindi pa rin yan palalayasin ni Paulo. Kung ano man yung balak mo, gawin mo na agad at siguruhin mo na. Kinagabihan, habang natutulog si Paulo, naglabas ng maraming pera si Belle at kinalat sa ibabaw ng drawer. Lumabas siya at tinawag si Reynante. Ray, tulungan mo si Paulo. Po? Bakit po? Ano po nangyari? Parang inatake yata siya. Samahan mo ako sa kwarto namin.
Mabilis silang tumakbo papunta sa kwarto ng mag-asawa. Pagpasok nila sa loob, ay biglang isinara ni Belle ang pinto at nagsisigaw, Tulong! Tulong! Agad namang nagising ang matanda at nagulat nang makita si Reynante sa loob noon. Ano nangyari? Ray, bakit nandito ka sa kwarto namin? Han, yung pera, balak niya nakawin. Buti na lamang at nagising ako. Boss, hindi totoo yan. Han, nagulat na lamang ako nung pagising ko nandito na siya sa loob. Boss, pinapasok po ako ni Madam Belle dito dahil inatake daw po kayo. Sinungaling! Reynante, hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo, boss. Yang asawa niyo po ang sinungaling. Gusto niya po akong i-frame up. Ikaw ang sinungaling! Magdanakaw! Kinuha ni Paulo ang kanyang lisensyadong baril at itinutok yon kay Reynante. Boss, huminahon po kayo. Malaki ang respeto ko sa inyo dahil kayong kumupkup sa akin sa lugar na ito. Kaya hindi ko kayo kayang taluhin. Anong ibig sabihin nito, Ray? Totoo ang sinabi ko na pinapunta ako ng asawa niyo dito dahil inatake raw kayo. Pero pagdating ko po dito, nagkalat na yung pera at bigla na lang siyang sumigaw. Huwag ka maniwala sa kanya, Han. Matagal ko nang sinabi sa'yo na iba talaga ang kutob ko sa lalaking yan. Nagsasabi po ako ng totoo, boss. At anong dahilan? Bakit yan gagawin ng asawa ko sa'yo? May natuklasan po ako na hindi nyo nalalaman. Ano yon? Huwag ka maniwala sa kanya, Han. Asawa mo ako, kaya sa akin ka maniwala. Palayasin mo na yan ngayon din. Sandali lang, Han. Bibigyan ko muna siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kinuha ni Reynante ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa upang ipakita ang kanyang mga nakuhang ebidensya. Nanlaki naman ang mga mata ni Belle. Hoy, lalaki! Ano na naman yung pakulo mo, ha? Patunay sa mga panloloko mo kay boss. Nakaramdam ng kaba ang amo niyang babae. Naisip niya na baka tunay na may ebidensya na hawak si Reynante. Ray, please! Huwag mo nang lasunin ang utak ng asawa ko! Masyado mo na akong inaagrabyado, madam. Alam kong may balak kang ipapatay ako. Ray, hindi yan totoo. Kaya please, huwag mong sirain ang relasyon namin ni Paulo. Hindi nakinig si Reynante sa pagmamakaawa ng kanyang among babae. Ipinakita niya sa kanyang among lalaki ang kanyang nakuhang video. Maya-maya, bigla na lang itong sumigaw at nagpaputok ng 2 beses. Mapapatay kita, Annabelle! Nagulat si Reynante nang marinig ang pangalang Annabelle. Kapareho kasi yon ng pangalan ng kanyang ina. Han, patawarin mo ako, Han. Please! Lumayas ka dito! Lumayas kayong dalawa ng kabit mo bago ko pa kayo mapatay! Han, wag! Please! Ayusin natin to, Han! Lumayas ka at wala kang madadala kahit 1 sentimo! Han, maawa ka sa akin! Huwag mong gawin sa akin to! Mamili ka! Lalayas kayo rito o ipapakulong ko kayo! Nang marinig ni Benji ang ingay sa loob, dali-dali siyang lumapit upang alamin kung ano ang nangyayari. Naggulat na lang siya nang makita na nakaluhod si Belle sa harap ng kanyang asawa na umiiyak. Ano nangyayari dito? Nang makita ni Paulo si Benji, walang pagdadalawang isip na binaril niya yon. Mabuti na lamang at hindi ito napuruhan at mabilis na nakatakbo papalabas. Susundan pa sana yun ni Paulo, ngunit hinarang siya ni Annabelle. Han, wag! Hayaan mo na siya! Pinuprotektahan mo pa talaga ang lalaking yon? Lumayas ka na, Annabelle! Magsama kayo ng kabit mo! Hindi kita iiwan, Han! Paano ka kung wala ako? Hindi na kita kailangan! Ang kapal ng pagmumukha ninyong lokohin ako sa loob ng pamamahay ko! Hindi, Han! Hindi ako aalis dito! Bahay ko rin to! Wala ka nang makukuha sa akin! May karapatan ako dito dahil asawa mo ako! Isang malakas na sampal ang natamo ni Annabelle mula kay Paulo. Mamili ka! Lalayas ka o ipapakulong ko kayo ng kabit mo! Han, maawa ka sa akin! Hindi na ito mauulit!
Kinaladkad ni Paulo ang babae palabas ng gate. Pagkatapos ay isinara niya yon. Bumalik siya sa loob at hinayaan niyang magsisigaw si Belle sa labas. Ray, salamat at sinabi mo sa akin ang katotohanan. Matagal ko nang gustong sabihin sa inyo to, boss. Kaya lang, naghahanap lang ako ng matibay na ebidensya at tamang panahon. Simula ngayon, ituturing na kitang kapamilya. Ikaw at ako na lang ang masusunod sa bahay na ito. Talaga, boss? Bakit? Wala po ba kayong anak? Sa una kong asawa, meron. Pero may mga trabaho na sila at nasa ibang bansa na. Kaya magmula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa bahay na ito kapag wala ako. Naku, boss, sobra-sobra naman po yata yung pagtitiwalang ibinibigay niyo sa akin. Hindi lang yan, Renante. Lahat ng benepisyo ay ibibigay ko sa iyo. Ituturing na rin kita na parang sarili kong anak. Naku, boss, maraming salamat po. Napakabait niyo po talaga. Lihim na napangiti si Reynante. Hindi niya akalain na biglang giginhawa ang kanyang buhay sa isang iglap lamang. Noon, naalala niya si Tonyo at ang kanyang tiya Linda. Iniisip niya kung maayos ba ang lagay ng mga yon. Naisipan niyang kontakin si Tonyo sa Facebook gamit ang bagong account na walang muka. Simula kasi nang naging wanted siya ay hindi na siya gumagamit ng Facebook upang hindi matrack ng mga pulis ang kanyang kinaroroonan. Masayang-masaya naman si Tonyo na tumawag ang kaibigan, kaya pagkatapos nilang mag-usap ay agad siyang pumunta kina Linda. Aling Linda! Aling Linda! Ay, kabayo! Ano ka ba, Tonyo? Alam mo namang seryoso ako rito nakikinig ng radyo eh. Ano kasi, may ibabalita ako sa inyo. Ano na naman yan at mamaya baka wala na namang kwenta yung ibabalita mo sa akin. Ay, uuwi na nga lang ako. Mukhang hindi naman kayo interesado eh. Ikaw talaga, Tonyo, puro kakalokohan. Ano nga yung sasabihin mo? Ano kasi, Aling Linda, tumawag po sa akin si Nante sa messenger. Ano? Totoo ba yan? May number ka ba niya? Ha? Tawagan mo uli. Sa Facebook Messenger lang po, Aling Linda. Kahit saan, basta tawagan mo lang. Gustong-gusto ko na siya makausap. Ay, teka lang. Kabilin-bilinan po niya. Huwag daw tayo mag-ingay at baka magkaroon ng lead ang mga pulis sa kanyang kinaroroonan. Pero gusto ko siyang makausap. Dali na. Basta, pinapasabi lang niya na nasa maayos siyang kalagayan. Hindi mo ba siya tatawagan? Sasampalin kita. Ay, ang kulit naman nito. Manang-mana talaga sa kanyang pamangkin. Ito na nga po, tatawagan ko na. Sinubukang tawagan ni Tonyo si Reynante. Mabuti na lang at nakontak niya yon at nagkausap sila ng kanyang tiyahin sa video call. Ano, okay na po ba kayo? Oo, okay na ako, Tonyo. Nagpapasalamat ako at maayos ang lagay niya. Inaanyayahan niya nga po akong pumunta dun eh. Mabait daw kasi yung amo niyang negosyante. Mabuti na lang talaga at hindi pa rin siya pinababayaan ng Diyos. Samantala, si Annabel ay parang nababaliw na dahil sa nangyari sa kanya. Wala siyang malapitan kaya napilitan siyang mangupahan sa isang maliit na kwarto. Isang beses lang din siyang nakapag-withdraw sa kanyang ATM dahil pinutol na yon ni Paulo. Ang ginawa niya ay binenta niya ang lahat ng kanyang mga alahas na umabot naman ng higit sa 100,000 piso. Walang hiya ka, Ray. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon matitikman mo ang aking paghihiganti. Ginamit ni Belle ang kanyang natitirang pera upang makaganti kay Reynante. Ngunit nahihirapan siyang gawin yun. May nakapagturo sa kanya na may magaling na mambabarang na nagngangalang Pasing sa isang sulok ng baryo at tanging pangalan at litrato lang ang kailangan. Naisip ni Belle na may kuha siyang litrato ni Reynante noong ipapapatay niya sana yun, kaya naisipan niyang lumapit sa mambabarang. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Madam Belle, yun ang itawag mo sa akin. Teka lang, hindi ka naman mukhang madam pero hindi bali na. Masusunod po, Madam Belle.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta ako rito dahil may ipapagawa ako sa'yo. Ipapagawa? Alam mo bang hindi ako basta-basta kumikilos kung walang bayad? Sige, magkano yung bayad na kailangan mo? 20,000 para sa pagpapahirap at 50,000 para sa diretsong pagkamatay. Nag-isip ng mabuti ang babae. Alam niyang madaling mauubos ang kanyang pera kapag magbabayad siya ng 50,000. Hetong 10,000, pahirapan mo lang muna. Akala ko ba gaganti ka? Bakit hindi mo na lang tuluyan upang mawala na ang tinik sa buhay mo? Huwag ka mag-alala, pupunta rin tayo dyan. Sige, isulat mo ang totoo niyang pangalan dito. Nako, Ray lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Anak naman ng teteng, oo. Pumunta ka rito na walang alam. Litrato, baka may dala kang litrato dyan. Meron akong litrato. Heto, mabuti naman. Ngayon, ano ang gusto mong gawin natin sa kanya? Pahirapan mo ng husto. Gawin mo sa kahit na anong paraan. Masusunod, Madam Belia. Nagsagawa ng sagradong ritual ang matanda. Nagsindi ng itim na kandila at kinuha ang isang garapon na may laman na isang maliit na ahas. Nilagay din niya sa altar ang litrato ni Reynante at umusal ng hindi maunawa ang orasyon. Pagkatapos ay pinakawalan ang ahas. Tapos na ang orasyon, Madam Bell. Yun lang? Paano ko nakasisiguro na epekto yon? Gusto mo bang subukan ko sa'yo para maniwala ka? Ay nako, wag na. Ang ibig kong sabihin, ano mangyayari sa kanya pagkatapos nito, ha? Hanggat walang gumagamot sa lalaking pinabarang mo, maghihirap siya hanggang sa mamatay. Gaano katagal bago siya mamatay? Depende sa kanyang pananampalataya, pero matagal na ang 3 buwan. Ha, tama lang yan. Maghihirap muna siya bago mamatay. Pero wag kang pakasisiguro dahil maraming albularyo na gumagamot ngayon ng barang at maaari nilang ibalik sa'yo ang sumpa. Ano? 10,000 para sa panangga mo. Pineperahan mo ba ako? Hindi kita pinipilit. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Baka kasi magsisi ka sa huli. Baka ikaw pang mamatay dahil sa sumpang ibinigay mo sa kanya. Napaisip ng mabuti si Bell sa sinabi ng mambabarang, kaya napilitan niyong magbigay ng 10,000. Huwag mo yang tatanggalin sa katawan mo. Depensa din yan sa mga barang, kulam at masasamang elemento na gustong manakit sa'yo. Sige, salamat. Hindi na rin ako magtatagal dito. Matapos umuwi ni Bell, abot tainga ang ngiti ni Aling Pasing. Malaking pera ang nakuha niya kay Bell sapagkat dinoble niya ang kanyang presyo. Maraming salamat, madam, ha? Makapagbingo nga muna. Ang dami nito. Samantala, namilipit naman si Ray dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Halos gumulong na ang lalaki dala ng kanyang nararamdaman. Ray, ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko, boss. Para pong merong gumagalaw sa loob. Ano ba nakain mo? Teka, tatawag lamang ako ng ambulansya upang madala ka sa ospital. Maya-maya pa, isinugod na si Reynante sa ospital. Pinasamahan siya ni Paulo sa kanilang kasambahay na si Christy. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring makitang dahilan ng pananakit ng kanyang tiyan. Inaagapan lamang ito ng pain reliever. 1 linggo siya na nasa ospital, ngunit wala pa ring nangyayari. Kaya pinauwi na lamang siya sa bahay at nag-hire na lang ng private nurse si Don Paulo para mag-alaga sa kanya. Kumusta ka na, Ray? Nag-aalala ko sa iyong kalusugan. Salamat po, boss. Pero para pong
mamamatay na ako. Hindi, Ray. Hahanap ako ng expert na doktor upang magamot ka. Huwag na, boss. Magsasayang lang po kayo ng pera sa akin. Ray, nangako ako sa iyo na ituturing kitang pamilya, kaya ipapagamot kita hanggang sa gumaling ka. Salamat po, boss. Napakabuti niyo po sa akin. Samantalang ang aking ina, hindi man lang ako naalagaan simula pagkabata ko. Ano bang pangalan ng nanay mo? Ipapahanap ko siya. Huwag na po, boss. Namulat akong walang ina, kaya mamamatay din akong walang ina. Raynante, kailangan mo lumaban para gumaling ka. Opo, boss. Makalipas ang 1 buwan, nangayayat na si Raynante, ngunit wala pa ring doktor na nakapagpagaling sa kanya. Isang araw, nagulat na lamang ang lahat sa biglang pagdating ni Bell. Madam Bell, umalis na po kayo dito. Mahigpit pong ipinagbawal ni Sir Paulo na pumasok kayo rito. Bahay ko to kaya may karapatan ako rito. Madam, nakikiusap po ako. Kapag hindi kayo umalis, mapipilitan kami tumawag ng pulis. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapipigilan. Kung ganun, hintayin nyo na lang po si Sir Paulo. Matagumpay na nakapasok si Bell sa loob ng bahay. Nagulat na lang siya nang makitang may nakahilata sa isang kama, payat at malalim ang mga mata. Oh, Ray! Ano nangyayari sa'yo? Nakarma ka na ba sa ginawa mo sa akin? Madam Bell, wala po akong kasalanan sa inyo. Wala? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naghihirap ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat-lahat. Tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan? Madam, sabihin niyo lang ang gusto niyo sabihin. Wala na po yung silbi sa akin dahil ramdam ko rin po na malapit na po akong kunin ni kamatayan. Dapat lang. Dahil pakailamero ka. Dapat ka lang mamatay. Buwisit ka sa buhay ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo, madam, na hindi po ako nasasaktan sa mga sinasabi niyo. Dahil simula nang iwan ako ng nanay ko, para niya na rin akong pinatay. Kaya ka siguro iniwan ng iyong ina dahil malas ka sa buhay niya. Kaya din siguro parehong pangalan ninyo ng nanay ko. Dahil pareho din ang tingin niyo sa akin. Higit sa lahat, pareho kayong walang puso. Biglang nakaramdam ng kurot si Annabel sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naapektuhan sa mga sinabi ni Raynante. Maya-maya pa, dumating si Paulo kasama ang mga pulis at hinuli ang babae. Bitawan niyo ako! Bahay ko to! Hindi niyo ako pwedeng palisin dito! Hindi mo ito bahay. Bahay ko lamang ito. Pinagawa ito ng mga magulang ko para sa akin. Pero asawa mo ako! Kasal tayo! Heto ang divorce papers. Pirmahan mo yan at wala kang mapapala sa lahat ng ari-arian ko. Hindi! Hindi ko pipirmahan yan! May karapatan pa rin ako dito hanggat kasal pa tayo! Nagkakamali ka. Dahil hindi conjugal ang mga ari-arian ko. Namana kong lahat ng ito sa pamilya ko at walang ibang makakakuha nito kundi ang mga anak ko sa una kong asawa. Walang hiya ka! Hindi ako papayag na wala akong mapapala dito. Tandaan mo, mamamatay ka rin katulad ni Raynante. Dalhin nyo na yan sa presinto. Masusunod, Sir Paulo. Kinabukasan, sinampahan ni Paulo ng kaso si Annabel, adultery sa pakikiapid kay Benji at kasong breach of trust dahil sa pagwawaldas ng pera na hindi niya nalalaman. Ngunit nakapagpiyansa naman ito kaya malaya pa rin na gumagala. Sa isang mediation, inimbitahan ang dalawang panig upang subukang ayusin pa ang kanilang relasyon sa harap ng kanilang mga abogado. Ngunit hindi pumayag si Paulo. Sigurado na siya na gusto niya nang tapusin ang kanilang relasyon. Han, ayusin na natin to. Nangangako ako sa iyo na magbabago na ako. Sorry, Annabel, pero nakapagdesisyon na ako na ituloy ang kaso. At anong laban ko? Wala akong pera na pangtustos sa kaso. Problema mo na yon. Han, please. Ayaw ko makulong habang buhay.
Please, huwag mo akong sampahan ng kaso. Kung ayaw mo makulong, pirmahan mo na ang divorce papers. Pagkatapos ay huwag ka na magpapakita sa akin. Han, ayoko. Ayoko. Tapos na ang usapang ito. Lumabas si Paulo sa mediation room at humabol naman si Bel sa kanya. Hinawakan siya nito, ngunit iwinaksi niya lamang yun. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, Reynante. Mamatay ka na sana. Dahil sa takot na matalo sa kaso at makulong, naisipan niyang lumayas at umuwi sa kapatid niya sa Samar. Sa isip niya ay magiging masaya ang kanyang kapatid kapag binigyan niya yun ng pera sa kanyang pag-uwi. Kinabukasan, agad siyang bumiyahe papuntang Samar, ngunit kinakabahan siya kung matatanggap ba siya ng kanyang anak. Samantala, inaatake na naman si Reynante ng sakit ng kanyang tiyan. Halos hindi na tumatalab ang mga pain reliever na itinuturok sa kanya. Lumobo na rin ng husto ang kanyang tiyan, dahilan upang mahirapan ang kanyang paghinga. Ray, ano nangyayari sa'yo? Boss, hindi na siguro ako magtatagal. Nurse, oxygen, bilis! Mabilis namang kumilos ang nurse, dahilan upang maagapan si Reynante. Ray, kailangan mong lumaban. Hahanapin pa natin ang nanay mo. Wag na, boss. Nagsasayang ka lang ng oras sa walang pusong babaeng iyon. Pero Ray, ito na lang ang tawagan mo, boss. Ang kaibigan kong si Tonyo para makarating sa tiyang Linda kong nangyayari sa akin. At kung sakaling mawala na ako. Ray, hindi ka mamamatay. Tatawagan ko ang tiyahin mo, pero maaari bang sabihin mo sa akin ang pangalan ng nanay mo? Annabel. Annabel? Anong apelyido? Hindi na nakapagsalita si Reynante dahil inatake na siya ng labis na pananakit ng tiyan. At dahil na-immune na siya sa kanyang mga gamot, ay muli na naman siyang isinugod sa ospital. Samantala, nakarating na si Annabel sa Samar. Hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman. Pagdating sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagulat na lang siya sa sumalubong sa kanya. Walang hiya ka? Bakit ka pa umuwi dito? Ate, patawarin mo ako. Natatakot kasi ako dati na hindi ako matatanggap ng asawa ko. Oras na malaman niya may anak ako. Sana hindi ka na lamang bumalik. Nasaan ang anak ko, ate? Anak? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa anak mo. Lumaki siyang barumbado dahil puno ng galit ang kanyang puso dahil sa'yo. Nasaan siya, ate? Gusto ko siyang makita. Matagal nang wala ritong anak mo. Nakapatay siya at wanted siya sa lugar na ito. Bakit, ate? Bakit mo siya hinayaan? Isang malakas na sampal na naman ang tumama sa muka ni Annabel. Hindi ako nagkulang sa anak mo. Ikaw ang dahilan kung bakit naging pariwara siya. Ilang sandali pa, bigla namang dumating si Tonyo. Aling Linda! Aling Linda! Tonyo, bakit? Si Nante, may masama nangyayari sa kanya. Ano? Opo, tumawag yung amo niya. Isinugod daw nila si Nante sa ospital. Diyos ko, ang pamangkin ko. Nasaan siya? Puntahan natin siya. Kailangan ko siya makita. Di ba sinabi ko na sa'yo na wala siya dito? Nasa Ormoc siya, naglayas. Ormoc? Teka lang, sino ka ba? At bakit nakikisali ka sa usapan namin? Huwag mo siyang pansinin, Tonyo. Pupunta tayo ng Ormoc sa lalong madaling panahon. Sasama ko. Sino ka ba talaga? Bakit ka sasama? Ako ang nanay ni Nante. Nagpapatawa ka ba? Matapos mo itakwil yung anak mo, babalik ka na parang isang maalalahaning ina? Ay! Basta sasama ako sa ayaw at sa gusto nyo. May pera ako dito. Wala akong pakialam kahit maubos to. Mailigtas ko lang ang anak ko. Sana noon mo pa yan naisip, Annabel. Ate, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Please, ate. Kahit ngayon lang. Kung ganun,
Ano pang hinihintay natin? Tayo na! Sige, mag-empake lamang ako. Mabilis silang bumiyahe papunta sa Ormoc. Gabing-gabi na nang sila ay makarating. Dumiretso sila sa ospital kung saan nakakonfine si Reynante. Pagdating doon ay nasa loob siya ng ICU at hanggang sa labas lamang sila ng kwarto. Maya-maya pa, dumating na si Paulo. Paulo, anong ginagawa mo rito? May pasyente ako dyan, si Reynante. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May pasyente din kami dito. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Paulo ang kaibigan ni Nante. Nagulat na lang siya dahil tumulog ang telepono ng lalaki na kasama ni Annabel. Ikaw ba yung kaibigan ni Reynante? Opo, boss. Ito po yung Tia Linda niya. Sir, maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa pamangkin ko. Paano kayo nagkakilala? Sila ang pamilya ni Ray. Pinapunta ko sila rito para makita nila ang kalagayan ng kanyang pamangkin. Ibig sabihin, si Ray at si Nante ay iisa? Bakit, Annabel? Nagkita na ba kayo ni Reynante? Higit pa sa pagkikita. Magkaaway sila ni Ray dahil nagsumbong si Ray sa akin na kumabit siya sa driver namin. Kahit kailan talaga wala kang kwenta, Annabel. Bakit? Ano bang kinalaman ni Annabel kay Reynante? Anak niya si Reynante. Iniwan niya si Reynante sa akin noong sanggoy pa lamang ang bata. Pero teka lang, ang ibig sabihin ba nito ay inilihim mo sa akin ang tungkol sa anak mo, Annabel? Oo. Natakot ako na baka hindi mo ako pakasalan. Oras na malaman mong may anak ako. Matagal mo na palang binilog ang aking ulo. Ang buong akala ko ay dadalaw-dalawin mo ang anak mo. Ngunit kahit anino ay walang Annabel na nagpakita sa amin. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ito totoo! Hindi! Parang baliw na nagpaikot-ikot si Annabel habang nakaratay ang kanyang anak sa ICU. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka makapaniwala na anak mo si Reynante? Mamamatay ang anak ko dahil sa barang. Hindi ito maaari. Barang? Paano mo nalaman na binabarang siya? Sandali, may pupuntahan lamang ako. Mabubuhay pa ang anak ko. Pinabarang mong anak mo? Sumagot ka, Annabel! Hindi ko alam na anak ko siya. Patawad, hindi ko alam. Napakawalang hiya mo talaga. Ipababawi ko ng barang sa kanyang katawan. Kailangan mabuhay pa ang anak ko. Kahit gabi na, mabilis na pinuntahan ni Annabel ang matandang mambabarang. Pagdating doon, sarado ang bahay nito. Buong akala niya ay natutulog lamang yon. Katok siya ng katok, tawag ng tawag, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa may isang kapitbahay na lumapit dahil nakarinig ng kanyang ingay. Hoy! Ano bang kailangan mo dyan at ang ingay-ingay mo? Si Aling Pasing, kailangan ko po siya makausap. Ay nako, kakalipat lang nila kahapon. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, kahit pasukin mo pa dyan sa loob, wala nang mga gamit niya dyan. Hindi ito maaari. Manong, may alam ka bang marunong manggamot ng barang? Magbabayad ako kahit magkano. Mabuhay lamang ang anak ko. Nako, pasensya ka na, Iha. Si Pasing lang ang makakasagot sa mga tanong mo. Bumalik ka na lamang bukas at magtatanong-tanong tayo kung saan siya lumipat. Mabilis na bumalik si Annabel sa ospital. Pagdating niya roon ay nag-aagaw buhay na ang kanyang anak. Habang sa isang tabi ay nag-iiyakan naman sina Aling Linda at Tonyo. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Maya-maya pa, nagpapanik na ang mga doktor at nurse. May nag-aayos ng oxygen, may nagtuturok ng gamot, at may nagche-check ng vital signs. Gumamit na rin sila ng ECG at defibrillator upang maibalik sa normal ang pagtibok ng puso ng pasyente.
3 beses na inilapat ng doktor ang defibrillator sa dibdib ni Reynante, ngunit hindi na talaga bumalik ang pagtibok ng puso ng binata. Sumuko na ang mga doktor at sinabi na wala ng pag-asa ang pasyente. Reynante! Tol, bakit mo ko iniwan, Tol? Nante, patawarin mo ako, anak ko. Maya-maya pa, nagkagulo na lang ang mga doktor at nurse sa loob ng ICU. May nakita kasi silang maliit na ahas na lumabas sa bibig ni Reynante. Kasalanan mo to, Annabel. Napakawalang hiya mo talaga. Hindi matanggap ni Annabel na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak. Sa haba ng panahon na hinayaan niya ito, sa ganitong paraan pa niya makikilala. Reynante! Anak ko! Huli na ang lahat, Annabel. Pagsisisihan mo habang buhay ang ginawa mo sa kanya. Ate, patawarin mo ko. Sa Diyos ka humingi ng tawad, sapagkat sukdulan na ang iyong kasamaan. Sa tulong ni Paulo na ihatid sa Samar ang bangkay ng binata, binigyan din niya ng sapat na pera si Linda para pantustos sa kanilang pangangailangan. Pagkatapos ng libing, bumalik agad si Annabel sa Ormoc upang harapin ang kaso na isinampa ni Paulo sa kanya. Sa unang pagdinig pa lamang ng korte, inamin na lahat ni Annabel ang kanyang mga kasalanan, kaya madali lamang natapos ang kanilang kaso. Agad siyang pinatawan ng kaparusahan ng pagkakakulong sa kasong adultery at reklusyon temporal o 20 taon na pagkakabilanggo. Sa isip naman ni Annabel, kulang pa ang kanyang buhay upang mabayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagmamahal sa channel natin. Kaya naman, love na love din po kayo ni Enteng. Maraming salamat po at dahil dyan, babawi tayo ng shoutout. Simulan po natin kay Boss Rodrigo Gonzales. Hi kay Dimple Siumi. Shoutout kay Belen Malbas, kay Filipina Palsario, Shauma TV, Josie Aniban, Chris Alcantara, kay Marie Balangon, Ma'am Tess Gutierrez, Rona Jane of H2O Agency. Hi din po kay Robert Crimen, kay Manisan Mamot Mapadtaya, Amparo Ludovico, Lerma Bo, Luz Viminda Bautista, Ira, Faith from Rogen Faith Lozada of Cabala Union. Hi po kay Rovelyn Kadungog. Hi kay Virgie Latorre, kay Robbie Rodriguez, kay Boss Mando Dumangas. Hi po kay Lydia Arnisto, kay Lane Cardiente. Hi din po kay Princess Fernandez, Eddie Cinco. Shout out kay Finky Rusi 14, Mary Jane Mina, Kat Burglar Cutie, kay Tricia Cose. Hi po sa Krampatana at Silvestre family from Joanna Krampatana. Hi kay Re Basil, kay Marites Nalica, kay Edgardo Fontanilla, kay Teresa Barcelona. Hello po kay Maria Dimple Galantes, kay Irene Sevilla, kay A. Lane. Hi kay Noylene Villahermosa. Hello kay Zane Axel Renada. Hi kay J.D. Esteves, kay Mea Espiritu, Angelina Ignacio. Hi sa Agodo family at kay Grace Agodo from Liza Agodo. Hi po kay Jocelyn Samson. Hello kay Colalona, kay Princess De Leon ng Antipolo. Hello din po kay Annelyn Agpoon ng Binalonan, Pangasinan from John Chris. Hello po kay Virgie Latorre, kay Michelle De La Cruz, LSC or Lerlincas. Hi po sa Galedo family from Babes, kay Stella Pineda, Alma Naong.
Hello din po kay Criselda Sotil, kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hello po kay Hermenia Arciliana, Ray Buendia, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi po kay Gemma Jane Gaugano, Lito Masilang, Christine Victorino from Hong Kong. Hi kay Glenda Gilado, kay Laline May, Valerie Joy Nadal, Janet Castillo, Rosemary Casonete, Marenila Cervantes. Hi po kay Ruth Ann Migano, kay Vicky Yabut, kay Christine Joy de la Cruz, at kay Neja Castillo. Yung mga hindi po natin nabanggit, meron pa po tayong mga susunod na videos. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.